Oh guys, ibang level na to. Mula Interlaken, nag-side trip kami sa Zermatt para makita ang pinaka-iconic na bundok sa Switzerland, ang Matterhorn. At grabe, parang nasa postcard kami buong araw. Day 6, solid Swiss adventure. Umakyat kami sa Gorner Grat para sa panoramic views na pang wallpaper. Naglakad-lakad sa charming streets ng Zermatt at syempre, hindi kompleto ang Swiss trip kung walang cheesy na fondue. Kaya kung gusto nyo ng snow vibes, epic scenery at food trip, samahan nyo kami dito. Let's go! Hello guys, welcome to my vlog. Yeah, this is Erlan again. Thanks for watching our vlog. So today will be our day 6 in Switzerland and we are bound to Zermatt. We're hoping to see the Matterhorn today and that's the main reason why we're heading there. So check-in kami for one night in Zermatt because it's too far from Interlaken. We could have actually just done a back and forth travel within a day, but the problem is the travel will take us 2.5 to 3 hours. So we thought it's too much for one day. Ayaw naming ma-stress sa pag-travel namin. Ayaw naming ma-stress na parang magmamabilis kami to travel back and forth sa destination namin. So, pakita ko lang sa inyo guys yung view natin na. Yun guys, ang pinili kong hotel, Hotel Cesa Valese by Sisters Zermatt. So, mataas naman yung star rating nila sa booking.com, almost perfect. Same din sa Google. So almost mga 4 to 4.5 out of 5 star rating. So I'm hoping for a good experience. Yeah, medyo in a pricier side lang siya. We have booked it for almost 300 Australian dollar ata yung one night nila doon. Kung di ako nagkakamali, $250 to $300 for one night. Kasi nga medyo maganda kasi yung location niya. Tapos, sobrang lapit niya sa Zermatt. Hello guys, dito na kami ngayon sa bus from Interlaken OST. Nag-travel kami ng 15 minutes from Interlaken to Spiez. And then, we transferred to another train, Spiez to Visp. Yeah. Yung train na tinasakyan namin is same pa rin yung IC. And then after namin ang Visp, move lang kami ng 4 minutes and then nag-change kami ng transportation to bus. So nakasakay na kami sa bus. Pangalan ng bus is EV2. 1 hour travel to from this to Dash Bahnhof yung name ng lugar na pupuntahan namin. Tapos from there, from Dash Bahnhof, 2 minutes walk lang and then we're gonna transfer to train. Name of train is R40, R40 and this is bound to Zermatt. So yun na yung pinaka-last na biyahe namin. So from 10:45 AM to 10:56, so siguro mga 10 to 15 minutes travel time. Yun. So after 1 hour nitong bus, there's another 10 to 15 minutes travel via train. And then nasa Zermatt na kami. So ayun. Hopefully our travel will be safe and seamless. Yeah, as you can see, maganda pa rin yung view dito. Wala ng lake pero mountain view yung dinadaanan natin. Tapos papakita ko lang sa inyo, ito yung itsura ng train. Ito yung itsura ng bus. Yeah. So meron din siyang parang table dito. Kung meron kang pagkain or laptop, you can use this table for work or eating. Yan. Tapos maganda rin yung legroom nila. Yun, nakita nyo naman. Na-stretch pa ako. Very nice. Nag-decide kami ni Mark na mag-separate ng seat para parehas kaming window seat. Nandun siya sa likod na yun. Ayan siya. Natutulog siya guys. Von Visp nach Dash und hier geht's mit Zug weiter nach Zermatt.
Ganda. Sobrang autumn din dito. Parang sa Interlaken din, no? Pero dito napansin ko parang mostly yellow lang yung yung kulay. Wala masyadong red and dark orange. Ganda, guys. Ito yung way papuntang Zermatt. Yan. Hindi ko alam kung ngayon na yung Matterhorn or wala pa siguro yung Matterhorn. Pero ang clear ng sky. Sana marami kaming magawang activities today. Tsaka mukhang visible naman yung mga mountains nila. Hello guys, kakarating lang namin dito sa anong terminal to? Matterhorn Terminal Task. So, yeah, pakita ko sa inyo yung papasukan ko. Yan. Dami kong dala. So from here, lilipat na kami ng train. Tapos another 10 to 15 minutes na lang, nasa Zermatt na kami. So, yun, parang hindi ko nga napansin na ganun katagal yung biyahe namin. Siguro mga 2.5 hours lang in total from Interlaken OST or Interlaken East. Yeah. Tapos wala rin kami binabayaran kasi nga naka-Swiss pass na kami. So covered siya lahat. We didn't have to pay any additional ticket. Because it's all covered by Swiss pass. Kasi may tingnan nyo guys, may parang gate siya. So hindi ko alam kung kailangan parang extra ticket on top of the Swiss pass. It's working? Alright. Thank you very much. Thank you. Thank you. Pasok na kami guys ng train. Ha? Sige. Ha? Sige. Pero maraming tao nasa loob ng train, so naghanap pa kami ng seat na talagang walang katabi para makapag kami, vlog at gusto kasi namin malapit sa salamin para maganda yung view. Unlike yung nasa tabi ka ng aisle, hindi ka makapag moment. Tapos malapit pa siya sa toilet guys, so swerte. Nakita kami. Umila muna si Mark sa toilet, kailangan kong magstay dito kasi babantayan namin yung luggage. Yung mga gamit namin. Dinala lang namin yung maliit na luggage and the first few clothings and toiletries. Makapag muna, tsaa. Nagbaon ako ng tsaa. Tada! Kaso natapunan ako kanina kasi nung biglang nagpreno yung bus. Tsaka yung binili namin sa Co-op na chocolate wafer. Tapos may biscuit pa kami na matcha. Pistachio sa luggage. Yun nga guys, ang reason kaya nag-Zermatt kami is gusto naming ma-maximize yung binili namin na unlimited travel na Swiss pass. Kasi sayang naman kung naka-base lang kami sa Interlaken, pag nasa Interlaken lang kami, hindi kami masyadong mag-train. In distance, malalapit lang. Yun nga, gusto namin itry yung Zermatt kasi at least magamit namin siya for 2.5 to 3 hours travel. Tapos makakita pa kami ng ibang mga lugar outside Interlaken or Jungfrau region. Yun yung reason kaya nag-book kami ng one night stay sa Zermatt. Hindi masyadong exhaustive or detailed yung itinerary ko sa Zermatt kasi gusto ko lang talaga ang ma-experience yung snow sa Zermatt. Ang forecast sa Zermatt today, November 1 to November 2 is snowy. So gusto ko ma-experience na mag-snow sa town. Sa Interlaken kasi hindi pa mag-snow until winter time. So dito sa Zermatt kasi medyo mataas, elevated yung lugar. Ngayon pa lang nag-yellowish siya nag-change yung autumn leaves. Medyo greenish pa yung mga trees nila kumpara sa Interlaken. Yan ang ganda. Meron pang river sa baba.
So, ganun pa rin yung style ng mga house nila. Wooden style pa din. Ito talaga yung iconic Swiss architecture. Tapos napansin nyo guys, lahat halos ng mga houses dito is almost made of wood. Minsan lalagyan lang nila ng semento sa base ng house, sa first floor. Pero yung second floor should always be made of wood. I think parang may requirement sila sa council na sa government nila, local government na ganun yung i-build nila para ma-maintain yung uniformity ng scenery. Yan. Kasi yun yung iconic view ng Switzerland. Iconic houses. Tapos guys, when you guys travel, dapat you need to keep yourself hydrated. Baon kayo ng ng mga tea or water bottles para hindi kayo magkasakit tsaka hindi kayo ma-dehydrate at manghina. Minsan kasi feeling nyo gutom kayo, yung pala dehydrated lang kayo or thirsty kayo. And guys, welcome to Zermatt. So, pupuntahan na namin ngayon yung hotel. Let's see how to get to our hotel. We'll figure it out using Google Map. They don't have cars here in Zermatt. You have to park your own car in a parking lot far from the town itself. And they actually use electronic cars here provided by the government. Yeah, I think it's free if I'm not mistaken. Yan na yung mga electric car nila. Yan, di ba? Very sustainable sila dito. Guys, ito na yung Matterhorn. Malapit sa accommodation namin. Pero hindi pa kami nakakarating sa accommodation. Ayan. Ganda. Matterhorn. Ayan. Kitang-kita siya, no? The power of iPhone 17 Pro Max. Ito na yung hotel namin, guys. Hotel Chiesa Vallese. So, kakasakay lang namin ng train na doon sa kabilang side si Mark. Iniwan lang namin yung gamit namin doon sa hotel kasi bawal pa, sobrang aga pa. 3 p.m. ata yung check-in nila. So, iniwan lang namin yung small luggages namin. Tapos, sabi nila, anytime daw, pwede naman kami mag-check-in until 10 p.m. doon sa hotel nila. Ang ganda ng hotel, guys. Siguro mga 4 to 4.5 star hotel siya. Ganda. May dalawang activity kami na pwedeng gawin paakyat ng Matterhorn. So the first one is actually, the first activity that we can actually do is to go to Gorner Grat. So Gorner Grat is accessible by train. So magti-train kami papunta doon. And then the other option, another activity, we can do actually both, but we decided to just do one. The other activity is Matterhorn Glacier Paradise, which is accessible by cable car. Tsaka mas mataas siya. Yung Matterhorn Glacier Paradise is 12,740 feet above the sea level. And then yung Gorner Grat is 10,132 feet above sea level. So mas mataas yung Matterhorn Glacier Paradise. However, we decided na since yung Frau Yok nga kami yesterday, we decided na it's too much yung cable car kasi it's gonna be more expensive and what we're gonna experience there is almost the same. The only difference according to the hotel staff is that the Matterhorn Glacier Paradise will give you a closer view of the Matterhorn, whereas the Gorner Grat will give you a little bit farther away view of the Matterhorn. And besides, we've already been to yung Frau Yok yesterday and it's gonna be almost the same. Yeah. Although may differences nga naman, pero alam niyo yun, parang hindi worth it na gumastos na naman kami ng almost 300 Australian dollar or 15 to 20,000 pesos just for a cable car ride. And na-experience na namin sa yung Frau Yok. So nag-decide na lang kami na we'll go to Gorner Grat
via train. So, we were surprised. Medyo mahal din siya actually. We had to pay approximately 100 CHF. But since we have Swiss Pass, it gave us 50% discount. Siguro mga 44 Swiss francs na lang siya. If you're gonna convert it to Australian dollar, it's approximately 100 AUD. So, not bad. At least meron kaming activity gagawin dito sa Zermatt kaysa wala, di ba? Aside from checking out the town and experiencing snow tomorrow and witnessing Zermatt in person. Bumili lang din ako ng iced coffee kasi medyo nauuhaw na ako saka nahihilo na ako. Ito. Biyahe siguro. While you so, bumili ako ng iced coffee. Ang sarap ng brand ng iced coffee brand ito. Hindi sila masyadong nagbebenta ng iced coffee sa mga cafe. Usually hot coffee sila. Pero sa mga grocery saka sa mga convenience store nila, meron silang mga iced coffee for those who love iced coffee. Yeah. Ako kasi kailangan ko talaga ng kape once in a while para to keep myself alert, to stimulate my brain cells, especially if nagva-vlog ako or nagre-research. Yeah. So guys, ito pala yung map na binigay sa amin ng hotel staff. So ito yung map ng Zermatt. Ito yung Zermatt town. Ito yung hotel namin. Tapos dito kami sumakay sa train station. Ito yung train station. And then susugsugin namin ito papunta akyat. Going to Gornergrat. Din yung Gornergrat. Yeah. So accessible via train yan. And then ito yung Matterhorn Glacier Paradise. So if you want to go there, you need to ride a cable. So you have to ride electric car from here, the town, going to here. Yung simula yung cable nila. Yung cable car. I mean, magsimula yung cable car. And then you're gonna ride cable car all the way here. I think may mga several stop yan ng cable car. Tapos may mga platform for you to view. Yeah, so most likely, I'm not sure which one will be longer. I think yung train yung longer compared sa cable car kasi cable car usually naman mabilis yan kasi paakyat lang. So guys, ayan na si Matterhorn. Kita siya. My God, ang ganda. Look at that, guys. Medyo tago si Matterhorn kasi medyo cloudy yung weather. At least hindi umuulan. That's fine. Look, guys, it's so beautiful. Tama yung sabi sa amin ng hotel staff na dapat sa right side ka ng train mo kapag going to the mountain. Tapos, on your way back, dapat sa left side ng train para mas makita mo yung view. Diba? Insider knowledge. I have a feeling na nag-turn to yellow yung mga autumn leaves dito sa Zermatt. Kasi mas mataas yung yung location niya. Baka ganda guys, my God, ganda. Medyo malapit na kami sa Gornergrat station. As you can see, yung ground is covered na by snow. Sobrang ganda ng lugar. Feeling ko parang Christmas na. Winter Wonderland. Oh, di ba? Hindi pa winter pero may mga ganito ng drama. Ang Zermatt, di ba? Ganda. Ayan na siya. Ayan na, Matterhorn. Yan yung aakyat yan ang tren natin. Ayan, papaakyat. Tingnan niyo yung view. Medyo Y eso que es como su malapit otoño kami para kay ellos, San ¿no? Pedro.
Nasa langit na kami, guys. Yan, dito na kami ngayon guys sa Gornergrat Station. So pagkababa mo, pasok ka lang dito sa mga ano nila, gate. Scan mo lang yung card. And then ito yung bubungad sa'yo na view. Ayan. Daming tao guys. Pero supposedly si Matterhorn is nandito, I think. Not sure kung nasan siya dapat. Pero natatakloban yung tuktok niya so hindi siya masyadong ma-appreciate. And may mga snow na dito guys. Ayan o. Ayan. So highly advisable na ang dalhin yung shoes is waterproof or snowshoes. So yung shoes ko nga is yung waterproof ng Merrell. Okay naman siya. Hindi siya nababasa. Nakalimutan ko yung earmuffs ko. Pero yaman na. Tsaka buti na lang hindi masyadong mataas yung, hindi masyadong masikat yung araw. Kasi nakalimutan ko rin yung shades ko. Otherwise, hindi kayo makakakita maayos kasi magre-reflect yung araw sa snow. Yan. Ang ganda guys. Yan. Minsan okay din na wala kang sunglasses kasi parang mas ma-appreciate mo yung kulay ng ng sceneries. Yan. Ganda guys. Kung pwede ko lang dalhin kayo lahat dito. Sobrang ganda. Saan na to? Ang ganda. Oh, kitang-kita niya si Matterhorn. Guys, ang ganda. Tingnan nyo. Yan. Amazing. Yan. Buti na lang hindi peak season ngayon. Kung hindi, normally puno to eh. Walang masyadong tao. Ay, nakaka-relax. Pero alam nyo guys, since elevated siya, nag-walk kami from the station pumunta rito. Medyo hinapo ako. Siguro combination na rin yun ng high altitude. So parang hirap huminga. Kaya pala ngayon naintindihan ko na yung mga nagma-mountain climbing sa Mount Everest, di ba? Minsan kailangan nilang magdala ng oxygen kasi mahirap nang huminga. Hello guys! Ito kami sa tuktok sa taas ng observatory. May platform area dito kung saan yung mga tao pwedeng maupo tapos mag-picnic, kain-kain habang siguro naghihintay na mawala yung ulap na nakapalibot kay Matterhorn. Pero feeling ko hindi na siya mawawala eh. Tingnan nyo guys, oh. Lalo natabunan yung niya, yung tuktok niya. So hindi na siya masyadong obvious. Saan na ba yun? Hindi ko na nga makita sa camera. Mamayang gabi magpo-fondue kami yung signature dish nila dito sa Switzerland. Yung parang may mga tinapay tapos i-dip mo siya sa melted cheese. Never pa namin na-try eh. Pang ilang araw na namin dito. Hindi naman kasi kami mahilig talaga sa cheese. Maganda guys, pag magta-travel kayo, like kayo may dalang backpack para doon nyo ilalagay lahat ng mga gamit nyo, mga essentials. Like for me, kailangan ko talaga ng backpack eh. Kasi paglalagyan ko ng dalawang camera ko, yung mga accessories, saka food, saka yung tumbler ko. Hindi pwedeng hindi. Si Mark dala lang niya is yung parang body sling bag lang na may theft protect. Parang wala pa tayo na-encounter na Pilipino, no? Wala masyadong Pilipino sa activity namin today. Maraming Asian, pero other Asian. Kaya nga, no?
Nasa train na kami pabalik ng Zermatt, town of Zermatt. Medyo nagpakita na yung Matterhorn. Kung kailan nakababa na kami, visit. Pero okay lang, at least na-experience namin na makita siya kahit pababa na kami. Mag-lunch kami sa Zermatt town. And then siguro lakad-lakad lang sa town and then mag-check-in kami sa hotel properly and we'll check the hotel. Alright? Medyo kita na siya ng konti. Nung nasa Japan kami, yan din yung namin, scenario. Nahihirapan kaming makita si Mount Fuji. Yan. I-zoom ko ng konti guys. Ayan siya. Yan si Matterhorn. Yan na. Ganda-ganda. Next stop, Riffelberg. Ganda ni Matterhorn. Siya. Napansin nyo guys, hindi ako nagsusuot ng coat dito sa trip namin sa Switzerland. May dinala akong coat, isa lang nire-reserve ko lang yun sa Iseltwald tsaka sa mga area ng Crash Landing on You. Kasi mas convenient yung puffer jacket tsaka mas mainit siya. Mas mabilis isuot, mas light siyang dalhin kumpara sa coat, sa trench coat na mabigat. Yun. So bali sa trip namin dito, nagdala lang ako ng 2 puffer jacket, saka isang trench coat, tapos mga sweater na lang, saka hoodie na pang layer sa loob. Kasi kailangan ko din ng mga pang summer na outfit kasi magdudubay kami after ng Switzerland. So yun yung mahirap kasi yung pupuntahan naming bansa sa trip namin na to is totally different weather, totally different climate. So, yun. Yun yung mga kinonsider din namin nung nag-pack up kami ng mga gamit namin sa luggage. Yun. Sana ba? So, nakabalik na kami ng Zermatt, guys. Tapos nag-toilet lang kami. Maghanap lang kami ng restaurant or cafe to have light lunch. Actually, it's already late lunch kasi nung oras na ba? 3 p.m. na. May mga nagsasabi hindi daw maganda yung autumn kasi parang masyadong brown or yellow. For me, maganda yung autumn ng Switzerland. Kasi pagka summer, all green lang, walang variety yung kulay. Pero pag autumn, ang ganda. May The North Face na store dito. Ha? Magkano? 30%. 95. $95 so $200. Punta kami sa The North Face. Siyempre, ginto dito. Mas mura sa Melbourne bumili. Or sa Japan. Sa mga curious kung magkano ang The North Face, ayan yung price niya guys. So, 420 Swiss francs times 2, mga 850 AUD for puffer jacket. Siguro mabibili mo yan ng mga 300 to 400 AUD sa outlet sa DFO sa Melbourne. Sa Philippines, hindi ko alam. Never naman akong naka-afford nila nasa Pilipinas pa ako. Pare-parehas lang naman yung paiinitin ng katawan.
Siguro quality lang mas maganda tsaka yung brand. Gusto ni Mark mag-McDo. Ano ang pinagkaiba ng McDonald's dito sa McDonald's sa ibang bansa? Parang wala naman. Sa Japan, may distinct ano sila eh. 'Di ba? Na mga recipe. Try namin talaga yung McDonald's saka Jollibee sa Dubai. Feeling ko it's fun to try it. Grabe, marami din mga luxury shopping dito sa Zermatt. Mas maraming shopping area dito kumpara sa Interlaken. That's what I noticed. Check natin namin yun. Ng McDonald's. Ayun na. Kita namin yung McDonald's. May mga Pinoy daw doon sa loob ng McDonald's nag-hi. So, hindi ko napansin kasi madilim sa loob eh. Umalis kami ng McDonald's kasi masyado nang crowded, ang sikip, saka masyadong matao. Maghanap kami ng ibang bilihan ng pagkain. May Decathlon din dito guys, Decathlon. Di ba sa Philippines may Decathlon, saka sa Australia meron din. Ano pala yun, no? Global brand ng Decathlon. Pero based on my experience, both Australia and Philippines, hindi naman ganun ka-pricey yung mga product nila doon. Guys, sa mga palaotang dyan, mag-bayard na kayo. Hoy, sale 30% off, pero ginto pa din. Tingnan natin. Pakita natin yung mga price nila. Good for trekking and snow. There's no price. Oh, here. There's one here, 300 francs. Hindi ko alam kung yan na yung final price or still minus 30%. But I'm not sure about the quality of the brand. Hindi ko alam kung parang church ata to or what. What's this? Saan tong building na to? Guys, dahil nga naghahanap lang kami ng light na lunch, ang ending napunta ulit, nabalik uli kami sa McDonald's. Kaya pala napamahal yung order ko kasi ang dami pala nung serving nila. May salad, kamen, fries, may chicken wings na sabi ni Mark, napakaliit daw. Mura lang kasi yan, 6 francs lang yan eh. Yung sauce ng salad, tapos yung burger ko ay, ewan ko, M-burger yung tawag nila eh, pero parang double patty siya. So all in all, 40 Swiss francs or almost 80 Australian dollar. Heavy na to eh. Makapag-dinner pa ba tayo nito? Pando na lang mamaya. Sa mga may salary packaging dyan sa Australia, gumagana yung salary packaging sa McDonald's nila rito. Gutom kami kasi pa kami nag-lunch, alas 3 na. Pero alam mo, mura pa rin to kasi sa proper restaurant, $40 yung iba, isang tao lang, isang meal lang yun, pang isang tao lang. Ito, dalawa na tayo, ang dami na. Hello guys, ito na. Tuloy lang kami ng hotel namin dito sa Zermatt. Yan yung hotel namin sa Zermatt. At ito yung view niya. Tapos, ito naman yung una niya. Yung bathroom tsaka toilet. Diba? Not bad. May TV na siyang kasama. Ganda ng ano. May pa-chocolate sila. Nakakatuwa, meron silang provided na robe and then meron silang free slippers. Pero ito, most likely, yeah. By the looks of it, mukha siyang disposable. And then, pupunta kami ngayon sa, meron silang spa sa baba, but required is para silang sa Japan, kailangan nakatawal ka lang. Yeah. So, may included na spa dito sa hotel namin. You don't have to pay extra to go down there. But, sinabihan kami ng staff na if you're gonna go down there, you need to be naked. Like not total naked na from your room, of course. Pwede kang magsuot ng robe kagaya nito. But once you enter, you need to remove your robe or your clothes and then just put a towel on. Para siyang yung onsen sa Japan. Yan. Pero yun nga, sinabihan nila kami para we're aware kasi yung ibang mga tourists
Like yung Americans, saka yung mga ibang conservative na mga countries and culture, nasya-shock sila tapos hindi nagre-refuse sila na pumunta, hindi na sila tumutuloy kasi nga ayaw nila na naked, gusto nila may damit sila. Ayun. Pero magtatawel naman kami kasi syempre nakakahiya. Ayun. Tapos combine siya guys, combine yung men and female, yung male and female. Ayun. So para dun sa mga hindi comfortable sa ganung klase ng spa or activities, just cancel it. You don't have to go down there. Lumabas muna kami ng hotel. It's already 7 p.m. na. And papunta kami ngayon dun sa nirecommend na fondue restaurant nung staff ng hotel. They're very nice. Ngayon, on our way to the restaurant, may nadaanan kami dito na parang ang daming mga candles. Tapos nung nilapitan namin siya, na-realize namin, pala siya? Cemetery. Yan siya guys. Yan yung cemetery nila. Tapos parang nilagyan nila ng mga candle, ng mga lights. Hindi ko alam kung visible siya sa camera, pero ang ganda niya. Yan. Tapos hindi naman siya parang ghost town lang. Talagang dami pa rin naglalakad ng mga tao. Siguro yung iba dito, turista, yung iba locals. Tapos ang ganda ng mga lighting nila sa kalsada. Halatang may budget yung government ng Zermatt. Hindi sila nagtitipid. So, hello mga council ng mga local government ng Woolert. Baka pwedeng padagdagan yung mga poste ng ilaw sa Craigieburn Road. Hi guys, so nagbago ng plan kasi yung nirecommend sa amin na restaurant ng hotel is fully booked. We don't have reservations. So nagpunta kami dun sa isang restaurant, katabi lang niya. And it looks nice and they also have fondue. They accept customer without reservation. So, ayun. Ang pangalan ng restaurant is, I'll show you, Weishorn Restaurant. Very Swiss ang atake ng nila, design. Yung kanilang menu. Yan, hindi ko alam kung para sila lang magkasing price lang sila or baka mas mura dito or mas mahal. We don't know. Pero tine-check ni Mark yung menu na. Tsaka ang ganda rito guys, hindi ko alam kung naririnig nyo, pero rinig yung yung agos ng ilog. May malapit kami sa parang small na ilog. Walang English version? Magkano kaya tong tubig na to? Akala ko tap water lang. Arkina water. Ano yung sabihin ng still water? Yung walang bula-bula. Inuman muna tayo ngayon, guys. Get the bread with your fork, and then you mix it a little bit inside. Yeah. Then you blow because it's gonna be very hot. Yeah. And then you eat it. And that's it. And Let's that's, just pick it How up. about this one? We'll just eat yeah, separately. it's a little bit to cut the The cheese. cheese. Yeah. But you can put it on the plate, and then we'll get some cheese on the top. Oh, That's nice as well. alright. So much. Enjoy. Thank you so much. Alright, guys. Mangan. Ano to? Ito na yung cheese. Guys, ito na. Yung pinakahihintay namin. Fondue. So ito na yung fondue guys. Ito na yung napakamahal na fondue. Basically, cheese lang naman siya na minelt na may mga herbs. Pinadagdagan lang namin ng herbs.
Tapos, ito yung mga parang sides niya na pina-add rin namin. Parang tomato lang naman siya. Tapos, ano to? Cheese or apricot? Pineapple. Tsaka, ang tawag dito? Itong parang... Masaya. Para lang siya mawala yung, yung umay mo kasi nga medyo salty yung melted cheese. Tapos, ito yung tinapay, yung isasaw mo sa fondue. Tapos, kailangan continuously siyang, hinihit ng fire. Yan. Tapos may beer tayo sa sides. Yan. So, let's eat, guys. Matikman ko na yung cheese. Medyo maalat siya, pero ganun ata talaga ang fondue. Maalat. For experience, mahal na Sa bali, guys, maganda lang siya for experience, pero yun nga, taste-wise, siguro mga lang ako, mga 5 out of 10. Pait napapaitan ako sa cheese. Gusto ko sa cheese parang mild lang na hindi sobrang alat at pait. Dapat minimixan nila ng something sweet, no? Para mabalance. Yun lang, guys. Tapos na kami kumain. Charge to experience. Pero yun nga, parang siya yung food na parang hindi ko uulitin more than once a year. Magbibill out lang kami, guys. I-post ko lang dito sa baba yung kung magkano yung bill namin. Yan. Australian dollar and sa Philippine peso. See you tomorrow. After nito, uwi na kami and then tutulog. Sana mag-snow bukas para ma-videohan ko and makita nyo. Alright? Thank you. Thanks for watching.